Paano kung sabihin ko sa inyo na ang susi sa inyong pinakamasaganang ani ng strawberry sa susunod na taon ay hindi pala sa tagsibol na pagdedesisyunan, kundi ngayong taglagas? Tama ang inyong narinig. May isa lamang na pagpapataba sa taglagas na siyang magdedetermina ng halos lahat. Ang dami ng bunga, ang laki, at maging ang tamis nito. Ngayon, ibubunyag natin ang pangunahing sikreto na ito ng mga hardinero na magpapalit sa inyong simpleng taniman ng strawberry upang maging parang isang plantasyon. Manatili kayong nakatutok dahil ang matututunan ninyo ay lubhang magpapabago sa inyong paraan ng pag-aalaga ng strawberry. Tingnan natin agad kung bakit napakahalaga ng taglagas. Noong tag-araw, ibinigay ng strawberry ang lahat ng lakas nito para sa ani. Ito ay nanghihina at pagod. Karamihan sa mga hardinero ay iniisip na ang tanging tungkulin nito ay makaligtas lang sa taglamig. Pero sa totoo lang, sa mismong taglagas, pagkatapos anihin ang mga bunga, inilalatag ng strawberry ang mga usbong ng bulaklak para sa susunod na taon. Ibig sabihin, ang inyong ani para sa 2025 ay nabubuo na ngayon at ang ating layunin ay tulungan itong masiguro ang pinakamataas na paghahanda para sa susunod na ani. Tara, pag-usapan natin ang pinakamalaking at masasabi kong kritikal na pagkakamali ng halos lahat ng hardinero tuwing taglagas, ang paggamit ng patabang mayaman sa nitrogen. Aba, oo, ang mga sariwang dumi ng hayop, dumi ng manok, urea, ammonium nitrate, lahat ng mga patabang ito na talaga namang kapaki-pakinabang ay kailangan nating itago muna, iligpit muna yan hanggang tagsibol at tiyak na magpapasalamat sa inyo ang inyong mga strawberry. Bakit kaya? Napakasimple lang ng dahilan. Ang nitrogen ang pangunahing pampasigla sa pagtubo ng mga dahon at tangkay. Parang isang energy drink, pinapabilis nito ang pagdami ng mga bagong dahon at runners ng strawberry. Sa unang tingin, mukhang walang masama, di ba? Isang malusog at malagong halaman. Pero pagdating ng taglagas, ito'y nagdudulot ng problema. Sa halip na gamitin ng halaman ang mahalagang lakas nito sa pagpapatibay ng mga ugat at sa pagbuo ng mga bunga para sa susunod na ani, inilalaan nito ang enerhiya sa mga dahong ito na sa esensya ay walang silbi. Ang masaklap pa, ang mga batang dahon na ito na malambot pa ay hindi na magkakaroon ng sapat na panahon para lumakas bago dumating ang unang lamig. Sila ang unang mangungulubot, ulingin at mamamatay dahil sa ginaw. At hindi lang ito pangit tingnan. Ito ang magiging bukas na daan para sa iba't ibang uri ng amag at bulok na madaling kakalat at makakaapekto sa malusog na gitnang bahagi ng halaman. Sa huli, sa halip na isang malakas at handang-handa sa taglamig na halaman, ang makukuha ninyo ay isang humina at nanganganib na hindi makatagal sa matinding lamig. Kaya tandaan ang pangunahing patakaran tuwing taglagas, bawal ang nitrogen. Darating ang tamang panahon nito sa tagsibol. Okay, naayos na natin ang uusapin sa nitrogen. Tinanggal na natin yan sa pangtaglagas na pakain ng ating mga strawberry. Pero may lohikal na tanong na nabubuo. Kung hindi nitrogen, ano ang ipapakain natin sa kanila? Ano ang kailangan nila ngayon para makaligtas sa taglamig at magbigay ng napakagandang ani sa susunod na taon? At simple lang ang sagot. Ang ating mga strawberry ay nangangailangan ng dalawa pang pangunahing macro element. Tandaan ang dalawang importanteng ito, ang phosphorus at potassium. Ang dalawang ito ang bumubuo sa pundasyon ng ating mahiwagang pangtaglagas na pataba. Alamin natin kung ano ang tungkulin ng bawat isa. Ang phosphorus, ito ang pangunahing tagapagtayo at arkitekto ng root system. Hindi nito hinahabol ang malagong dahon. Ang trabaho nito ay sa ilalim ng lupa. Dahil sa phosphorus,
ang ugat ng mga strawberry ay nagiging matibay, sumasangga at malusog. At ang malakas na ugat ay susi sa matagumpay na paglampas sa taglamig. Kung mas malakas ang root system, mas maraming sustansya ang kayang imbak ng halaman at mas madali nitong malalampasan ang matinding lamig. Ang potassium naman ay may dalawang napakahalagang tungkulin. Una, ito ay gumaganang parang natural na anti-freeze. Ang potassium ay tumutulong sa mga cells ng strawberry na mag-imbak ng sugars na nagpapakapal sa cell sap at nagpapababa ng freezing point nito. Sa madaling salita, mas nagiging lumalaban sa lamig ang halaman. Pangalawa, at ito ang pinakamahalaga para sa ating magiging ani, ang potassium ang may pananagutan sa pagbuo ng flower buds. Ang mga iyon ang magiging bulaklak sa tagsibol at pagkatapos ay magiging bunga. Mas maraming potassium sa taglagas. Mas maraming strawberry sa tag-araw. Ito ay direkta at hindi mapaghihiwalay na ugnayan. Pero bago ka magmadali sa paglalagay ng abono, kailangan munang ihanda ng maayos ang kamang taniman. Hindi pwedeng basta ka na lang dumating at magbudbud ng abono sa lupang puno ng damo. Sa ganoong paraan, mas matutulungan pa natin ang mga damo kaysa sa ating mga strawberry. Kaya, unang-una, dapat itong linisin ng lubusan, magsuot ng guwantes at alisin ng maingat ang lahat ng damo. Hindi lang kinukuha ng mga damo ang sustansya at tubig na para sa strawberry, kundi nagsisilbi rin silang kanlungan ng mga peste at pinagmumula ng sakit tuwing taglamig. Kasabay ng pagtanggal ng damo, alisin din ang lumang mulsa. Maging dayami man yan, pinutol na damo, o pinagtabasan ng kahoy. Dahil sa init ng tag-araw, maraming pathogen ang naipon dito, kaya hindi magandang iwan ito hanggang taglamig. Sa tagsibol, lalagyan natin ito ng bagong mulsa. Ang layunin natin ay mag-iwan ng malinis at maayos na kamang taniman kung saan ang mga strawberry lang ang bida. Napakahalaga ng hakbang na ito, huwag itong kalimutan. Ang malinis na kamang taniman ang garantiya na ang lahat ng ating pagpapabuti ay direktang mapupunta sa mga strawberry at hindi sa mga damo o peste. Bukod pa rito, mas madali at mas maginhawa ang lahat ng susunod na gawain sa malinis na lupa na ating tatalakayin ngayon kapag malinis na ang taniman mula sa damo at lumang mulch. Panahon na para sa paglilinis at pagpupungos ng halaman. Huwag kang mag-alala sa salitang iyan, hindi ito mahirap gawin. Kakailanganin natin ng matatalas na gunting or panggupit. Ang ating layunin ay tanggalin ang lahat ng hindi na kailangan na maaaring magpahina sa halaman sa panahon ng taglamig. Maingat na suriin ang bawat halaman. Ano ang una nating puputulin? Lahat ng lumang dahon na lantana o yung mga kulay pula o maroon na. Wala na silang silbi. Halos hindi na nangyayari ang photosynthesis sa kanila at kumukuha pa sila ng sustansya mula sa halaman. Tanggalin din agad ang lahat ng dahon na may mga batik, butas, palatandaan ng sakit, o pinsala mula sa mga peste. Ang mga ito ang posibleng pinagmumulan ng sakit. Alisin din ang lahat ng tuyo at putol na tangkay ng bulaklak, lalo na kung natira pa ito mula noong tag-araw. Pero, heto ang isang mahalagang paalala. Huwag ninyong tabasan ang halaman hanggang sa wala nang matira. Ito ay isang karaniwang pagkakamali na lubhang nagpapahina sa halaman. Dapat nating iwanan ang malusog at batang gitna ng halaman, yung 3 hanggang 5 pinakasariwa at berdeng dahon na nasa gitna. Sila ang patuloy na magtatrabaho hanggang sa taglamig at magbibigay ng sustansya sa buong halaman. Ang lahat ng pagpupungos ay gawin sa mismong base ng tangkay ng dahon. Huwag mag-iwan ng pinutulan dahil maaari itong mabulok. Lahat ng pinutol na dahon at iba pang labi ng halaman
ay agad na alisin mula sa taniman at sunugin. Ito ay para masiguro na masisira ang posibleng mga peste at spore ng fungi. Ngayon, malinis na ang taniman at maayos nang nakagupit ang mga halaman. Ano ang susunod na hakbang? At ito ang isa sa napakahalaga, ngunit madalas nakakalimutang pamamaraan sa pagtatanim, ang pagpapaluwag ng lupa. Matapos nating alisin ang mga damo at mag-trim, malamang ay naging siksik na ang lupa sa paligid ng mga halaman. Naglalakad tayo doon at minsan ay natatapak-tapakan. Ang siksik na lupa ay nakahahadlang sa sapat na hangin na kailangan ng mga ugat, kaya bumabagal ang kanilang paglaki at pag-unlad. Ang ating layunin ay gawing maluwag at mahangin ang lupa. Para magawa ito, gumamit tayo ng maliit na asarol, isang maliit na kasangkapan sa pagbubungkal o kaya ay matibay na tinidor. Dahan-dahan nating paluwagin ang lupa sa paligid ng bawat halaman. Siguraduhin hindi masisira ang mga ugat. Hindi na kailangan panglaliman, sapat na ang 3 5 sentimetro. Lalong mahalaga ito kung ang iyong lupa ay mabigat at luwad, na kadalasan ay nagiging matigas na balat pagkatapos ng ulan. Ang pagpapaluwag ng lupa ay hindi lang magpapabuti sa aerasyon o ang pagpasok ng oxygen sa mga ugat. Makakatulong din ito upang mas mabilis at pantay-pantay na maikalat ang mga abono na ating ilalagay sa bahagi ng lupa kung saan naroon ang mga ugat, sa halip na manatili lang sa ibabaw. Dagdag pa rito, ang pagpapaluwag ng lupa ay nakagugulo sa komportabling pamumuhay ng mga larvae ng peste na naghahanda na para sa kanilang pahinga sa itaas na bahagi ng lupa. Kaya't isa rin itong paraan ng pagpigil sa mga peste. Ang maluwag at humihingang lupa ay ang pinakamainam na kapaligiran para sa epektibong pagtanggap ng ating taglagas na pataba. Ngayong perpekto na ang paghahanda ng ating mga taniman, dumako na tayo sa pinakamahalaga, ang mga resipe para sa ating kahangahangang pampataba. Magsisimula tayo sa paraan para sa mga mas gusto ang organikong pagsasaka at ayaw gumamit ng kimikal sa kanilang lupa. At dito, mayroon tayong dalawang pangunahin at matagal nang napatunayang sangkap. Ang una at pinakamadaling makuha ay abo ng kahoy. Hindi lang ito basta produkto ng pagsusunog ng kahoy. Ito ay isang tunay na kayamanan ng potassium, phosphorus, calcium, at halos 10 mahahalagang microelements. At ang lahat ng ito ay matatagpuan sa formang madaling makuha at magamit ng mga halaman. Ang pinakamainam na abo ay galing sa pagsusunog ng mga puno na may malalapad na dahon o mula sa mga pinutol na bahagi ng halaman, plant tops, trias, foliage. Ang abo mula sa uling o basura ay hindi angkop. Paano ito gagamitin? Napakasimple lang. Kumuha ng tuyo at nasalang abo at pantay na ikalat ito sa ibabaw ng lupa sa paligid ng mga tanim. Ang karaniwang dami ng gagamitin ay humigit kumulang 1 baso para sa bawat 1 metro kuwadrado ng kamang taniman. Pagkatapos nito, dahan-dahang isama ang abo sa lupa sa pamamagitan ng pagbubungkal. Ang abo ay hindi lang magbibigay ng potassium at phosphorus sa ating mga strawberry, kundi bahagya rin nitong babawasan ang asido sa lupa na siyang gustong-gusto ng karamihan sa uri ng strawberry. Ito ay isang simple, mura, at napaka-epektibong paraan ng pagpapababa ng lupa tuwing taglagas. Pangalawang organikong sangkap na perpektong kapartner ng abo ay ang bone meal. Bagamat hindi ito kasing sikat ng abo, maituturing itong superfood para sa ugat ng iyong halaman. Ang bone meal ay isang uri ng patabang phosphorus na dahan-dahang kumikilos pero napakatagal ang epekto. Mayaman ito sa phosphorus at calcium na unti-unting ilalabas at magpapalusog sa ugat ng iyong strawberry, hindi lang sa taglagas kundi sa buong taglamig
at maging sa susunod na tagsibol. Para mo itong paghuhulog sa bangko ng pangmatagalang pondo para sa maganda mong ani. Ang phosphorus mula sa bone meal ay nagpapabilis ng pagtubo ng mga absorbing roots. Iyon yung maliliit na ugat na responsable sa pagsipsip ng sustansya mula sa lupa. Paano ito ilalagay? Pareho lang ang paraan tulad ng sa abo. Ibudbud sa ibabaw ng kamang, garden bed, ng humigit kumulang 2 sa 3 kutsarang bone meal bawat metro kwadrado. Dahil long-lasting itong pataba, mahalagang ihalo ito ng maayos sa lupa. Hindi sapat na ibudbud lang sa ibabaw. Dahan-dahang haluin ang bone meal sa ibabaw na bahagi ng lupa sa paligid ng mga halaman. Ang pinagsamang abo para sa mabilis na potassium at micronutrients at bone meal para sa pangmatagalang phosphorus ay halos perpektong organikong formula para sa pang-taglagas na pagpapataba ng strawberry. Titiyakin nito na makukuha ng iyong halaman ang lahat ng kailangan nito para matagumpay na makaligtas sa taglamig at magkaroon ng malakas na pagsisimula pagdating ng tagsibol. Ngayon, para sa mga hindi nangangamba sa paggamit ng kemikal na pataba at naghahangad ng mabilis, matindi at garantisadong resulta, may isang pataba na nangunguna pagdating sa pagpapakain ng strawberry sa taglagas. Tandaan ang pangalang ito, potassium monophosphate or tinatawag ding monopotassium phosphate. Ano ang sikreto nito? Ang komposisyon nito. Walang kahit 1 gramo ng nitrogen na nakakasama sa taglagas. Sa halip, mayroon itong phosphorus at potassium sa pinakamalinis, pinakamataas ang konsentrasyon, at higit sa lahat, pinakamadaling masipsip ng halaman na porma. Sa sandaling diligan mo ang strawberry gamit ito, halos agad-agad nasisipsipin ng mga ugat ang mga mahahalagang sustansyang ito. Ito ay parang pagbibigay sa isang nagugutom na tao hindi lamang ng pagkain, kundi isang handa ng pampalusog na sabaw na agad na nasusupot ng katawan. Ang potassium monophosphate ay sabay na nagpapalakas sa sistema ng ugat, nagpapataas ng resistensya sa lamig, at nagpapasigla sa pagbubuo ng mga usbong ng bulaklak. Ito ay literal na 3 sa 1. Mabilis itong kumilos at napaka-epektibo. Kung nais mong makasiguro na kumpleto ang nakukuha ng iyong strawberry at ayaw mong maghintay na kumilos ang organikong pataba, ang potassium monophosphate ang iyong pinakamahusay na pagpipilian. Paano kung pumunta ka sa tindahan ng panghardin at wala doon ang hinahanap mong potassium monophosphate? Huwag kang mag-alala. Mayroon tayong klasiko at matagal ng subok na alternatibo. Ito ay ang kombinasyon ng dalawang simple at madaling makuha na pataba, ang superphosphate at potassium sulfate. Kilala rin ang potassium sulfate bilang sulfate of potash. Alamin natin kung paano sila nagtutulungan. Ang superphosphate ang pangunahing pinagmumulan natin ng phosphorus. Tulad ng bone meal, ito ay isang slow-release na pataba, lalo na kung ito ay nasa butil, granules, na anyo. Ang mga butil ay dahan-dahang natutunaw sa lupa, unti-unting nagbibigay ng phosphorus sa mga ugat. Tinitiyak nito ang pangmatagalang nutrisyon para sa iyong halaman. Ang potassium sulfate naman ang ating pinagmumula ng potassium at gayon din ng sulfur na napakalaki rin ng pakinabang. Hindi tulad ng superphosphate, mas mabilis itong matunaw at maabsorb ng halaman. Kaya naman, ang dalawang ito ay perpektong nagtutulungan. Ang potassium sulfate ay nagbibigay ng mabilis na epekto para sa pagiging matibay laban sa lamig at sa pagbuo ng mga usbong, habang ang superphosphate naman ay gumagana para sa pangmatagalan. Pinapatatag ang sistema ng ugat sa mahabang panahon. Ito ay isang maaasahan at abot-kayang opsyon na hindi ka bibiguin. Mahalaga, huwag mong ipagkamali ang potassium sulfate sa potassium chloride.
Ayaw na ayaw ng strawberry sa chlorine. Hindi mahalaga kung organiko o kemikal na pataba ang napili mo. May isang napakahalagang bagay na dapat mong tandaan. Ang tamang dosage o dami. Dito gumagana ang ginintuang tuntunin. Mas mabuti ng bahagyang kulang sa pataba kaysa sa labis. Ang labis na pataba, lalo na ang kemikal, ay maaaring magdulot ng pinsalang hindi na kayang ayusin. Maaari nitong literal na sunugin ang maliliit na ugat na sumisipsip ng sustansya na magiging sanhi upang hindi na makakuha ng tubig o nutrisyon ng halaman at malaki ang posibilidad na ito ay mamatay. Kaya naman, bago ka maglagay ng anumang pataba, basahin ng mabuti ang instruksyon sa pakete. Laging nakasaad sa tagagawa ang inirerekomendang dami para sa iba't ibang uri ng halaman. Para sa strawberry, karaniwan ng mayroong standard na dosage. Kung potassium monophosphate ang pag-uusapan, karaniwan itong denso hanggang 15 gramo o humigit kumulang 1 kutsarang puno sa bawat 10 litro ng tubig. Kung gagamit ka naman ng kombinasyon ng superphosphate at potassium sulfate, ang karaniwang sukat ay 20 gramo ng superphosphate at 10 o 15 gramo ng potassium sulfate kada square meter. Huwag kailanman maglagay ng pataba ng patsamba-tsamba o base lang sa tingin. Gumamit ng measuring spoon o timbangan. Tandaan, ang layunin natin ay tulungan ang halaman na lumago, hindi bigyan ito ng chemical stress. Ang striktong pagsunod sa tamang dosage ang susi sa tagumpay at kaligtasan ng pagpapakain ng iyong halaman. Ngayong alam na natin ang tamang dosis, alamin naman natin ang tamang paraan ng paglalagay ng pataba. May dalawang pangunahing paraan, ang tuyo at ang likido. Ang tuyong paraan ay angkop sa mga patabang butil-butil, tulad ng superphosphate, abo o bone meal. Ikalat lang ng pantay-pantay ang tamang dami ng pataba, butil man o pulbos, sa lupaing bahagyang basa sa paligid ng mga halaman. Mahalagang huwag ilagay ang pataba mismo sa gitna ng halaman o crown nito upang hindi masunog ang growth point o punto ng paglaki. Sa halip, ikalat ito sa pagitan ng mga hanay at sa paligid ng mga halaman. Pagkatapos nito, kailangan itong haluan ng lupa sa pamamagitan ng pagbubungkal ng ilang sentimetro ang lalim. Ngunit may mas epektibong paraan, lalo na para sa mga patabang natutunaw sa tubig, tulad ng monopotassium phosphate or potassium sulfate. Ito ang paggawa ng solusyong pampataba. Tunawin lang ang tamang dami ng pataba sa tubig ayon sa instruksyon at idilig ang solusyon sa ugat ng ating strawberry. Malaki ang bentahe ng paraang ito. Ang mga sustansya ay direktang nadadala sa ugat sa likidong porma at mabilis na naaabsorb. Sa pagdidilig, sikaping ilagay ang solusyon mismo sa paanan ng halaman at iwasang madilig sa dahon. Para sa isang ganap na lumaking halaman, karaniwang sapat na ang kalahating litro hanggang 1 litro ng solusyong pampataba. Narito na tayo sa pinakahuli, ngunit kritikal na hakbang na kadalasang nakakalimutan o nagagawa ng mali ng maraming hardinero. Ito ay ang sapilitan at saganang pagdidilig matapos maglagay ng anumang uri ng pataba, lalo na kung ang ginamit ninyo ay tuyong pataba. Tandaan, ang tubig ang nagsisilbing sasakyan. Kung walang tubig, kahit ang pinakamahusay at pinakamahal na pataba ay hindi makakarating ng maayos sa ugat ng halaman. Mananatili lang ang mga ito sa ibabaw ng lupa at hindi mapapakinabangan ng halaman. Bukod pa rito, ang puro at tuyong butil ng pataba na nakahiga sa lupa ay maaaring magdulot ng kemikal na paso sa liig ng ugat o sa mga mabababaw na ugat. Kaya naman, pagkatapos ninyong ikalat at ihalo ang tuyong pataba, kailangan talagang diligan ng mabuti ang halaman. Hindi lang basta wisikan ng tubig mula sa regadera, kundi basain ang lupa hanggang sa lalim na 15 to 20 sentimetro.
Kung gumamit naman kayo ng likidong pataba, inirerekomenda pa rin ang karagdagang pagdidilig ng purong tubig pagkatapos. Makakatulong ito upang una, mahugasan ang anumang patabang aksidenteng tumalsik sa dahon. At ikalawa, mas maipamahagi ang nutrisyon sa bahagi ng lupa kung saan naroon ang ugat. Huwag magtipid sa tubig sa yugtong ito. Ang wastong pagdidilig ay garantiya na ang inyong pagpapataba ay magiging epektibo ng 100%. Pag-usapan naman natin ang mga batang halaman. Ito yung mga bagong tanim na galing sa sanga o supling na inyong inilagay sa lupa kamakailan lamang, tulad ng huling bahagi ng Agosto o simula ng Setyembre. Ang mga ugat ng mga halamang ito ay napakalambot, mahina at madaling masira. Hindi pa ito ganap na nakakapagpatibay at nakakapag-develop. Kaya naman, kailangan ng labis na pag-iingat sa pagpapapataba sa kanila. Mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng kaparehong dosis ng pataba na para sa mga matatanda na, 2 o 3 taong gulang ng halaman. Halos sigurado itong magdudulot ng root burn or pagkasunog ng kanilang malambot na ugat. Kung gayon, ano ang dapat gawin? Kung itinanim ninyo ang mga ito sa mayaman at sapat na pataba na lupa, maaari nang hindi patabain ngayong taglaga sa unang taon. Sapat na ang sustansyang naibigay sa lupa noong itanim ang mga ito. Ngunit kung ang lupa ay hindi gaanong mayaman at napapansin ninyong mahina ang mga halaman, kinakailangan at nararapat itong patabain. Sa ganitong kaso, kalahati lamang ng inirerekomendang dosis para sa mga matatandang halaman ang ating gagamitin. Halimbawa, kung para sa 3 litro ng tubig ay 1 kutsarang monopotassium phosphate ang ginagamit, para sa mga batang halaman ay kalahating kutsara lamang. Sapat na ito para suportahan sila at tulungang makapaghanda sa kanilang unang taglamig nang hindi napipinsala ang kanilang malambot na ugat. At sa wakas, pag-usapan naman natin ang pinakamasarap pakinggan, ang resulta. Ano nga ba ang makukuha natin mula sa lahat ng pagpapagod na ito sa taglagas? Dito, may isang mahalagang bagay tayong dapat tandaan. Hindi tulad ng pagpapakain sa tagsibol. Ang pagpapakain sa taglagas ay hindi agad nagbibigay ng nakikitang resulta. Hindi mo makikita na pagkatapos ng 1 linggo, biglang nanariwa at lumago ang iyong mga strawberry. Sa halip, habang papalapit ang taglamig, unti-unting babagal ang pag-unlad nito at maghahanda ito para sa panahon ng pamamahinga. Ang lahat ng mahika ng pagpapakain na ito ay nangyayari nang hindi mo namamalayan sa ilalim ng lupa. Ang phosphorus ang bumubuo ng malalakas na ugat, habang ang potassium naman ang nagpapayaman sa mga selula ng asukal at bumubuo ng maliliit, halos hindi nakikitang mga usbong ng bulaklak sa hinaharap. Ang tunay na kababalaghan ay makikita mo sa tagsibol. Pagkaalis ng nyebe, mapapansin mong mas maayos na nakaligtas sa taglamig ang iyong mga halaman kaysa sa mga kapitbahay mo. Magmumukha silang matibay, malusog, at halos walang sira. At sa sandaling uminit ang araw, bigla silang sisibol ng malakas. Magugulat ka sa dami ng mamumulaklak. Parang buong halaman ay mapupuno ng puting bulaklak. At ang masaganang pamumulaklak na ito ay direktang resulta ng masaganang ani. Mas malaki ang mga bunga, mas marami, at dahil sa naipon na asukal, mas matamis. Doon mo, habang inaani ang iyong pinakamaraming bunga, lubos na mauunawaan ng lahat ng kapangyarihan at kahalagahan ng tamang pagpapakain na yon sa taglagas. At ngayon, narito ang pinakamahalagang punto, ang sikreto na madalas hindi napapansin ng marami. Ang sikreto ay hindi lang basta pagbubudbud ng potassium at phosphorus. Ang sikreto ay ang pag-unawa sa kung ano ang ginagawa mo.
Hindi ka lang naglalagay ng pataba sa lupa. Sadyang inilalagay mo ang iyong puhunan sa ilalim lupa na bangko ng iyong halaman. Sa taglagas, inilalagay mo ang phosphorus para sa pag-unlad ng ugat. Ito ang iyong pundasyon. At kasabay nito, inilalagay mo ang potassium para sa mga bulaklak at bunga sa hinaharap. Ito ang iyong dibidendo. Karamihan ay naghihintay ng tagsibol para pakainin ang itaas na bahagi ng halaman, ngunit ang matalinong hardinero ay inihahanda at pinapalakas ang ugat sa taglagas. Ito ang pagbabago sa pag-iisip na nagtatakda ng pagkakaiba sa pagitan ng karaniwan at pinakamataas na ani. Umuusad ka, ibinibigay ang lahat ng kailangan ng halaman para mabuo ang sagana nitong ani sa hinaharap. Sa panahon na ito ang pinakakinakailangan. Kaya buod natin, ang tagumpay ng iyong susunod na ani ng strawberry ay inilalatag sa taglagas. Kalimutan ng nitrogen. Ito ang iyong kalaban sa panahong ito. Mag-focus sa phosphorus para sa ugat at potassium, para sa pagiging matibay laban sa lamig at para sa mga bunga sa hinaharap. Ihanda ang kama ng tanim. Piliin ang resipe na sa tingin mo ay mas madali, organiko o mineral, at siguraduhing diligan ng maayos. Ang simpleng hakbang na ito ay ang pinakakapakipakinabang na pamumuhunan ng iyong oras sa taglagas. Salamat sa panunood ng video na ito hanggang dulo. Sana makatulong ang mga payo na ito para makapagtanim ka ng aanihin na ipagmamalaki mo. Kung nakatulong ang video na ito, alam mo na ang gagawin. Pindutin ang like button, mag-subscribe sa channel, at i-click ang bell icon para hindi mo mapalampas ang mga bagong sikreto sa paghahalaman. Ngayon, may tanong ako sa iyo. Ano ang ginagamit mong pataba sa iyong strawberry sa taglagas? Ibahagi ang iyong mga napatunayang resipe o baka naman ang iyong mga pagkakamali sa comments. Pag-usapan natin ito ng sama-sama.